Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga may init na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, ngayon po ay araw ng Lunes, date? Ika-3 po ng Pebrero, taong 2025. Palapit ng palapit yung ating eleksyon. Pero bago yan, ay siyempre, kampanyahan muna. Mauuna yata ang kampanya ng Senado tapos itong sa local. Pero tayo, mag-aantay tayo at dito sa ating probinsya, medyo tahimik naman po yung eleksyon at wala naman pong mga kumpara po doon sa ibang lugar, hindi naman po magulo dito sa atin yung eleksyon na yan. At maraming beses na po naman na nagkakaroon tayo ng eleksyon na laging tahimik itong ating halalan dito sa ating probinsya. Medyo mainit po yung ating panahon at nagpapasalamat tayo na hindi naman masyadong minsan umuulan pero ngayon medyo maganda yung panahon natin at sana hindi malakas yung alon doon sa mga tumatawid kasi yung iba ay nag-aalala lalo na pagka nakasakay sila doon sa maliit na barko. So maganda po yung kahapon po ay galing tayo ng Manila at yung biyahe po natin ay medyo okay naman bagamat nagkaroon ng problema just sa Batangas City kasi na-delay yung ating biyahe. Sakay tayo ng isang maliit na barko. Dapat 4:30 pero inabot kami ng alas 5 doon sa pier ng Batangas. At nung tinanong natin, ang problema, yung mabagal yung clearing. Ang clearing yata nung Philippine Coast Guard ang nagkaroon ng problema. Mabagal kaya hindi agad nakaalis. At saka ang isa pang problema natin dyan, sa Batangas City hanggang ngayon po ay talagang problema pa rin yung mga barko na hindi makapundo agad. Aalis ng maaga dyan sa pier ng Calapan. Pagdating doon sa Batangas City, maaga ang dating ay magpapalutang-lutang pa kayo doon na mga isang oras. Dahil hindi makatabi. Hanggang ngayon kasi yung barkong nakabalandra doon ay hindi pa naalis. Sira yung 4 na rampa daw yung sira doon . So napakabagal po nung action ng ating PPAD sa Batangas City kasi alam naman nila napaka-busy ng ng port ng Batangas, international port na yata ito . Pero nangyayari pa rin po yan dahil ang alam po diyan sa barko na yan mukhang nung bagyo pa yata yan yung mga October pa. Hanggang ngayon naandiyan pa rin, hindi pa rin naiaalis, ay laking abala po ang idinudulot sa ating mga mananakay. Just sa parte, pagdating nga daw diyan, magpapalutang-lutang ka na diyan ng isang oras, pagbaba mo, problema pa rin doon sa sasakyan mong bus papuntang Manila. Kasi isa lang po yung isa lang po yung bus company na nakakapasok diyan at nakakapagtaka. So nagagawa po nila, monopolize po nila yung bus station diyan sa loob. Kaya ang gagawin ng mga yan, pupunit talaga yung bus bago kayo makaalis diyan. Minsan inaabot din diyan ng hindi lang isang oras. Kailangan punong-puno nila bago patakbuhin yung bus. Sana makapasok na yung ibang bus company diyan para hindi nila nagagawa yung kanilang asal diyan. Porque monopolize nila, walang choice. Ngayon, kung gusto mo namang mapadali, pumunta ka doon sa Grand Terminal. Kaya lang, magta-tricycle ka. 200 naman ang bayad. Pero doon, at least doon, may naalis yata every 15 minutes
na bus. Kaysa diyan, matenga ka diyan sa sa Batangas Port. Dahil nga hindi agad aalis yung bus. Maabala ka lalo't may mga importante kang lakad. Kaugnay pa din po niyan, tayo po ay nung nasa Manila last week ay napasama tayo doon sa ginawang protesta ng ating mga babayan diyan sa EDSA. Sabayan po ito iba't ibang grupo po yata ito. At medyo iba ito yung mga grupong ito. Kasi ang panawagan nila hindi yung para protektahan tong si Duterte at si Ramos. Kundi talagang panawagan nila ay pareho ng patalsikin yung mga yan dahil ang sinasabi pares lang naman daw silang corrupt kung ano yung issue kay Bongbong ngayon yun din naman ang naging issue kay Pangulong Duterte nung siya presidente pa. Bukod pa doon sa sinasabi nilang AGK at yung patutsadahan nila na mga addict drug addict daw si Pangulong BBM dapat daw magpa-drug test. Ang sabi naman ng grupo ni Pangulong BBM, dapat din magpa-drug test itong si Duterte. Sabagay, kumakasa sa hamon. Ang problema kung magda-drug test yung mga yan, dapat doon sa buhok, hindi na doon sa ihi. Kasi yung ihi, ayon doon sa mga eksperto, ayon sa mga doktor, palipasin mo lang daw ng 3 araw yan, nawawala na yung trace ng drugs diyan. Hindi katulad doon sa buhok, pag follicles yung ginamit mo, ay kahit isang taong ka daw, matitrace na ikaw ay gumagamit ng drugs, illegal drugs. Kaya yun ang sinasabi So ang panawagan nung mga nag-protesta, ito'y ibang grupo na ito hindi na ito yung grupo ni Duterte, hindi na ito yung grupo ng Marcos, kundi parang ito na yung tinatawag na third force gumagalaw na sila. Ang panawagan ay yung pagbabago, yung tunay na pagbabago para sa ating bayan. Kasi nakikita na, lugbok na magkano na ba yung ating utang ngayon? Siguro hindi lang 13 trillion, ang utang ng Pilipinas na mukhang palubo ng palubo. At kawawa naman yung ating mga kababayan, nagbabayad ng tax. Kasi sila naman hindi naman sila magbabayad yan Ang magbabayad yan, yung taong bayan, yung tax na binabayad ng taong bayan doon sa ating gobyerno. So, yun nga, napupunta lang doon sa mga ayuda. Yung sinasabing, yung budget ng ayuda ng mga congressman, napakalaki. Yung iba-iba merong AX, merong tupad, kung ano-ano pa. So, mukhang doon lang napupunta yung budget natin. At mukhang wala na sa tama yung ganun. Kasi kung talagang gusto natin tulungan yung ating mga kababayan, hindi sa pamamagitan ng ganyan, kundi yung mag-create talaga nung malalaking trabaho. Yung papakinabangan nila, yung hindi lang talagang tutunganga at mag-aantay ng biyaya sa ating gobyerno. Kawawa, dapat nakikinabang, dapat paunlarin natin yung ating bansa, yung ating industrialization. May budget, doon natin ilagay yung mga bagong teknolohiya. May mga congressman tayo magagaling katulad ni Congressman Arnan Panaligan na sinasabi lagi, kailangan tayo meron na tayong self-reliance, yung sa atin lahat gagawin. Kumbaga, dapat ito yung mag-concentrate pagdating sa agrikultura, sa industrialisasyon, yung mga makabagong teknolohiya, ina-adapt na dapat natin Hindi na tayo dapat doon nagtitiwala doon sa mga laging importation, lahat na in-import natin. Yung isang bill ni Congressman Arnan Panaligan na sinasabi, yung defense posture, na magkikreate ito ng malaking trabaho kung talagang sisimula ng ating gobyerno. Yung paggagawa ng mga barkong pang-armas, isipin nyo, yung tayo, napapaligiran tayo ng dagat lahat, hindi tayo konektado iba-iba yung lugar natin na talagang naghihiwalay yung mga dagat. So, dapat talaga, yung paggagawa ng barko, meron tayo dyan At tingin natin, kayang-kaya ng mga Pilipino yan. Ang kulang lamang, ay yung talagang suportang ibibigay sa atin ng gobyerno. Yung ibang bansa, sa totoo lang, yung iba dito nag-aaral Dito pinag-aaral ng gobyerno nila, yung gobyerno ng Korea, gobyerno ng Thailand, gobyerno ng Vietnam. Dito nagpapakatalubasa sila at pag-uwi, ini-apply nila ito doon sa kanilang bansa. Pero suportado sila nung kanilang gobyerno. Nung gobyerno nila talagang kung ano yung natutunan ay talagang ini-apply nila at sinusuportahan ko anong pangangailangan ng mga nag-aral. Ay dito sa atin hindi
mukhang nagtuturo lang tayo pero hanggang doon lang. Hindi natin ipinamamahagi doon sa ating mga kababayan na may mga talino talaga. Isipin nyo, yung sasakyan, kung yung sasakyan man lamang, baga, nung una pa, naisip nung ating mga naging leader noon, hindi tayo tinali doon sa importation ng sasakyan. Baka tayo kung tayo hindi ganito ngayon, kasi ang dami natin sasakyan ngayon. Sa government vehicle pa lang, talagang malaking trabaho na may bibigay niyan. Ini-import natin lahat yan kung dito na ginagawa, lahat ng sasakyan. At kaya naman. Kasi ang nag-train ng mga mekaniko sa Korea, nung natapos yung gera nila, ang binigay na tulong ng Pilipinas diyan, yung mga mekaniko natin, Koreano, para i-train silang maggawa ng sasakyan. Yung sasakyan, nakapag-develop sila ng mga Kia, Hyundai, o nga Santa Fe. Isipin nyo, sila yung nakapag-export, pero tayo, tumulong, o paano sila matuto ng paggagawa ng sasakyan. Sa atin, di ganun na nangyari. Ang nangyari sa atin, umasa tayo doon sa importation, ng sasakyan. Kaya, isipin nyo, kung dito na ginagawa lahat yan, kayang-kaya naman, nakita nyo yung modernization program ng ating gobyerno ngayon. Ini-import yung mga sasakyan Ay, magkano mahal? Mahal na ini-import yung ating mga sasakyan galing pan China. At hindi pa ganun katibay. Ito sa atin ngayon may nilalabas. Yung e-jeepney na gawang sariling atin. Mas matibay at mas di hamak na mura. Kung itong susuporta ng ating gobyerno, malaking pera at malaking trabaho ipapasok ng industriyang yan sa ating bansa. So dapat talaga yun napapanahon na yung sinasabi ni Congressman Arnan talaga. Hindi lang sa sa lahat ng antas, dapat talaga yung kaisipang importasyon ay utay-utay na natin binabawasan at pinag-iigan na natin yung ating sariling atin. Kasi darating ang araw na baka wala tayong makuna na. Magaling na yung meron tayong sariling atin. Hindi tayo makokontrol nung ibang bansa kahit sa mga presyo. Kasi dyan sa agrikultura, control na control tayo Kaya tayo puro importation, pati yung mga pataba, pati yung mga kung ano-ano mga kailangan natin dyan sa palayan. Control yan ng ibang bansa doon sa presyo. So hawak nila yung industriyang yan. At masama niyan, dahil tayo nanatili doon sa importation ng bigas, ang nakikinabang lamang diyan ay yung mga tiwaling mga negosyante kasapakat siyempre diyan yung mga politikong tiwali rin. Isipin nyo, hanggang ngayon, ang dami na daw nahuli. Pero wala naman nakakasuhan. Kailan pa? Paano makakasuhan yung mga yan? May connection nga sa mga tataas na opisyal ng ating gobyerno. Kumbaga, kaya hindi makasuhan yan Wala pang nakukulong hanggang ngayon. Hoy, magandang tanghali nakatutok sa ating programa. Si Konsehal Gerald Navarro. Magandang tanghali. Hoy, si Chris, Chris Diharo just sa Office of the Vice Mayor, nakikinig just sa city. Hello, Kuya Sandy, magandang tanghali. Magandang tanghali din. Okay, Bats Enes Makapugay, nakatutok din sa programa natin. Siguro mayroon lang akong i-play, gusto ko lang komentuhan itong ating tumatakbong mayor ng Calapan, na sa tingin ko talagang siya yung nararapat dahil ultimo ang ating mahal na congressman na dating mayor ay sinasabi na talagang qualified itong si dating congressman at Mayor Doyle kasi siya nagpapatunay At pag siya nagpatunay talagang may credible yung sinasabi, hindi ka lang bubulahin talagang nangyari. Ito kumbaga, yung sinasabi nila mga paninira ay mismo si Congressman Arnan Panaligan po ang magsasabi na talagang naging mahusay at naging party po siya ng kaunlaran ng Calapan City nung siya ay nanunungkulan pa. Paunang tagumpay sa kanyang profesyon, panahon na upang bigyan daan ang pagtupad sa kanyang pangarap, ang pagsisilbi sa kanyang mga kababayan. Natutuwa ako na naging kasama ko rin sa trabaho si Atty. Doyle Lacson
way back in 2001. Napakabatang abogado pa niya noong panahon yun. At ako naman noon ay last term ko doon sa aking unang round ng pagiging city mayor 2001. So, in-offer ko kay Congressman Doy Liachon yung posisyon na city legal officer. At tinanggap naman yung offer na yan, siya naging kauna-unahang city legal officer, city attorney sa 3 taon, 2000 to 2004. At malaki ang kanya naging contribution sa aking administration ng panahon yun. Siyempre, bilang city legal officer, siya ang legal advisor ng city mayor at marami siyang nahawakang mga kaso, mga usapin legal na sangkot ang city government. At naging siyang OIC noong ng City Business Permits and Licensing Office, concurrent capacity yan. Kaya malaki ang kanyang naging papel na ginamparan ng panahon yun. At naniniwala ko yan na naging pagkakataon upang siya ay magkaroon ng magandang simula sa larangan ng public service. Yan ang kanyang first job sa government. At nagamparan niya yan. At naging stepping stone niya yan. Fast forward, naging city mayor siya ng City of Calapan noong 2007. Nakatapos ng 2 terms at naging congressman ng 1st District kung saan kasama rin ang Calapan City at 7 bayan pa from 2013 to 2022. At nakita naman natin ang kanyang maayos, mahusay na performance bilang kinatawa ng 1st District. Nag-umpisa 2013, nagtapos siya bilang Senior Deputy Speaker. Kaya saludo ako sa kanyang naging performance bilang congressman and of course bilang city mayor. Hindi makakalimutan ang kanyang programa sa City of Calapan, yung ang bagong Calapan. Hindi lamang slogan yan, kundi rin konkretong mga programa at proyektong pangkaunlaran. At naituloy niya yung ating nasimulan bilang city mayor. Ako ay nag-mayor kasi 1995 hanggang 2004. At naituloy ni Congressman Doy, ni dating Mayor Doy, ang ating mga nasimulan bilang city mayor. And of course, yung kanyang performance bilang congressman ay isang bagay naman na hindi natin pwedeng maliitin, o baliwalain. Kaya masasabi natin, nagkaroon siya ng malaking contribution sa development ng ating city at ng 1st District at ng buong lalawigan, for that matter. Ayun, kita niyo naman po at talagang mismo yung ating kagalang-galang na congressman ng unang distrito nagpapatunay na talagang naging maayos yung panunungkulan ni Congressman Doy Liachon. Kahit nung siya ay congressman pa, 3 term po ito na naging congressman at napakadami pong proyektong naibigay dito sa unang distrito. Alam niyo to si Mayor Doy, dating congressman, ay ang political career nito nagsimula sa panunungkulan po ni Congressman Arnan Panaligan. Siya yata yung naging legal officer nung panahon na yan. At sinasabi, maraming naitulong doon sa pag-unlad ng ating city ng mga panahon na yun. Talagang naasahan yung trabaho niya. Kaya talagang 3 term tapos 2 term pong naging mayor to. Sa loob po ng 2 term na naging mayor to, napakadami pong proyekto na naisagawa sa siyudad ng Calapan na talagang hindi mo i-imbentuhin yung mga accomplishment yan. Talagang naandyan, napapakinabangan, nakikita at kumbaga hindi yung nag-iimbento ko lamang ng kwento do sa mga proyekto niya. Naandyan po kung makikita nyo yung City College of Calapan, sa panahon po niya nabuo yung City College of Calapan. Kaya napakadami na po na napagtapos dyan, madaming na natulungan nating kababayan dyan sa City College of Calapan na yung iba nakapag-abroad na yung iba talagang nakakatulong na doon sa kanilang pamilya. Yung orange card po, yung orange health card po, sa kanyang konsepto rin po nagmula yan. Kaya meron po tayong orange card, iba-ibang kulay po yan, nagpalipat-lipat na po, pero yung konsepto po ng health card na yan, yung orange, doon po nagsimula yung yung pamimigay niyan na hanggang ngayon nung time po ni Congressman Arnan Panaligan, mas pinalawig po yan, mas dinagdagan ng pondo at hindi po yan napupolitika. Talagang yun ang kagandahan pagka maganda ang proyekto mo, talagang tinutuloy ng mga susunod na administrasyon. Ayan kaya yung health card ngayon pag na-hospital ka na kahit na sa private yata nakakatulong ito naandyan yan. Bagamat ang mayakda yata nito nung panahon niya si Konsyal Edel Ilano na pinutupad
Yung health card na yan, yung orange card na yan, na maraming natutulungan ngayon sa problema natin sa health, lalo na dyan sa provincial hospital, talaga namang malaki ang problema natin dyan pagdating sa mga bayarin sa hospital. Ito, malaking tulong. Yung Calapan na City Public Market po, makikita nyo na nakatayo ngayon. Sa panahon po ni Mayor Doyle Leachon, unang termino pa lang yata, patayo yung Calapan City Public Market. Napakaganda po niyan. At malaki na po ang pakinabang ng ating bayan diyan. Bagamat itong huli, mukhang may nagkaroon ng mga malalaking problema diyan. Yung ating mga manininda, pati yung escalator natin, hanggang ngayon yata hindi na rin tumakbo. Yung escalator diyan na inirereklamo, hindi ko lang alam kung na-resolve ba yung problema diyan ng ating mga manininda o tumahimik na lang sila at nag-aantay na ng bagong pagbabago diyan sa Calapan Public Market. Napakaganda po yan At sana kung papalarin uli si Mayor Doyle Leachon, unahing i-rehabilitate uli ang ating palengke para mapakinabangan po ng ayos ng ating mga kababayan. Kung matatandaan nyo po, nung siya ay nanunungkulan, yung City of Discipline, talaga pong makikita nyo yung disiplina. Bawal magkalat, magtapo ng basta-basta diyan, sigarilyo, bawal manigarilyo kung saan-saan. Naipatupad po yan. Ibig sabihin, may political will po Naipatupad yung mga ganyan. Maraming nagagalit noon, Maraming nagagalit ang kababayan. Pero nung nakita nilang epekto nung sinasabing disiplina, madaming humanga. Ultimo yung mga nagbabakasyon dito, yung mga dumarating dito, tinatanong sinong mayor dito? Sinong nagpapalaka dito? Anong galing ika, ang linis, ang ganda ika ng inyong ng ikang syudad. At yan po madami po magpapatunay yan. Nung panahon po talaga napakalinis, disiplinado pagtawid sa mga pedestrian lane, hindi ka basta-basta tatawid, hindi basta-basta ikaw isang paparada diyan. May kaayusan po yung ating syudad nung panahon po. Yung Calap Festival po, bilang official city festival natin. Sa panahon din po niya na-create yung ating, kaya po tayo, mayroong sineselebrate taon-taon, yung Calap Festival. Ito yung official city festival natin At syempre, noong 2010, napasama po ang Calapan City sa top 10 most competitive cities of the Philippines. Ari po hindi po ito mga kwentong kutsero lamang. Talaga pong ito may pangyayari at hindi sasabihin gumagawa lang tayo ng kwento. Talaga nandiyan po yung mga proyekto nandiyan po yung mga award natin. Naging number 1 most business friendly city rin tayo sa buong Pilipinas 6 billion pesos worth business investment ay galing sa Calapan City noong 2011. So talagang mabilis po yung growth nung cities natin nung time ni Mayor Doy. Dalawang termino lang po yan. Nung unang termino talagang umarangkada agad yung mga project niya na magaganda. Siguro dahil nga nakita niya na training siya kay Congressman Arnan Panaligan ng mayor pa, doon siya nagsimula Nakita niya yung mga proyektong pwedeng ipatupad. Iba kasi pagkagaling ka kay Congressman Arnan Panaligan talagang madami kang matututunan. Naging sa City Mayor Doy, because of this accomplishment, dahil nga lahat ng accomplishment niya at leadership award, doon sa kasama pa rin siya. Doon sa 10 outstanding young men of the Philippines sa field ng public service. Isipin nyo, si Mayor Doy, napasama pa ito sa 10 outstanding young men of the Philippines. Ano ba yung naging proyekto niya nung panahon? Nung panahong siya ay nanunungkulan. Madami yung naging project niya nung siya ay nanunungkulan pa bilang mayor. Sayang nga lang, 2 termino at lumaban na siya bilang congressman. Yung mga barangay hall, yung covered court, yung evacuation center, yung daycare center, yung senior citizen buildings, school buildings, co-op buildings, health centers at legislative building, ABC Hall, yung nakikita natin ngayon, road concreting project, seawall, bridge and flood control project. Yun, napakadami.
nung project niya. At yan ay makikita nyo sa mga barangay, yung mga nakatayong mga barangay hall ngayon, barangay, kumbaga, yung mga building para sa disaster, makikita nyo naman, may tatak na MBS yan at naandun, yung mga proyekto na yan. At hindi may tatanggi, hindi sasabihin ko, may mga gawa-gawa lang yung mga proyekto na yan. Talagang, nakita natin. Kung matatandaan nyo, pagdating sa leadership, talagang napapakilos niya yung ating iba't ibang sektor ng dito sa Calapan City. Kung matatandaan nyo nung kailan ba nakaranas tayo ng 2 baha, December. Inabot ang Calapan ng napakalaking baha. Abay ang bilis ng kanyang kilos kaya nga naturingan siyang action man action agad. Anong ginawa niya? Kinontak lahat niya yung mga iba't ibang grupo dito sa Calapan para mag-volunteer at magsakripisyo diya sa sandbagging diya sa ating kailugan. At malaking bagay po naiwasan yung malaki pang pagbahang magaganap dito sa atin sa Calapan City. Ibig sabihin nandoon po yung leadership niya na kaya niyang mapakilos yung mga sektor ng ating lipunan pagdating ng mga ganyang kalamidad. Kaya doon sa nagsasabing doon sa naninira kay Congressman dating Mayor Doyle Lechon na sinasabi walang nagawa, tingnan niyo po at baka kayo nabubulagan. Nandiyan po lahat at maliwanag, makikita nyo yung mga proyekto na hanggang ngayon talagang napapakinabangan ng ating mga kababayan. Kahit naman nung congressman pa siya kita nyo, tandaming proyektong dinala niyan dito sa ating lalawigan. Pamula diyan sa yung unang distrito natin, makikita nyo pa rin diyan lahat ng mga building, yung mga concrete na karsada ay nandiyan po. Kumbaga liglig at umaapaw yung mga proyektong nadala niya dito kasi malapit din siya sa administrasyon yun ang kagandahan pag malapit ka sa national medyo madami-dami ka makukuha nga proyekto. At yan po ang nangyari, dahil po doon sa magandang pakikisama niya doon sa mga iba't ibang politiko dyan sa national, ay nakakakuha po tayo ng mga proyekto. Yun ang makagandahan po dyan pagka ikaw ay kilala, nakakakuha ka ng mga maraming proyekto makukuha at madadala sa iyong probinsya. Sa ngayon po, napakarami problema ng ating Calapan. Hindi lang po doon sa mga organization. Nagtataka po tayo bakit nagkakaroon ng mga paghiwa-hiwalay, ultimong yung ating mga senior citizen. Nagkaroon ng division. Hindi natin malaman kung bakit nagkaroon ng division itong mga ito. Yung mga mangingista nagkaroon ng division na dapat sana ay nagkakaisa maganda pag nagkakaisa nangyayari sila yung medyo nagkakaroon ng diferensya. Minsan pati doon sa pamimigay ng ayuda ay nagkakaproblema din tayo. Sana ay mabago na yung ganyang sistema. Maibalik yung mga pamamalakad ni Mayor Doyle Lechon nung panahon siya ay mayor pa. At naniniwala ako malaki yung advantages natin pagka siyang muling naupo diyan sa City Hall. Kasi ito alam niya kung paano talaga patatakbuhin yung syudad. Naranasan na niya At madami pang proyektong madadala yan, madami pang tulong na may bibigayan sa ating mga babayan. Ating Congressman at Mayor Doyle Lechon. Oy, binabati natin si dating Vice Governor at Attorney Jojo Perez. Isa rin sa napakagaling na naging Vice Governor dito sa ating probinsya. Kung matatandaan nyo nung yan ay talagang may karanasan kasi dating CA ito kaya nga tawag siya CA
city administrator po ito ni Congressman Doyle Lechono nung mayor pa siya. At magkatulong sila doon sa kumbaga yung naging mabilis na pag-unlad nung Calapan City nung mga panahon nila. Naging naging bukal din. At ito nga ay naging vice governor din. Ngayon, tumatakbo uling vice governor. Kung saan sa track record po, tingnan nyo po kung paano niya pinaglaban yung ating kalikasan nung siya ay vice governor pa. Yung budget natin, na matatandaan nyo, yung budget, nagkaroon ng problema din diyan sa provincial, na nakakapagtaka nga kumbaga, bakit mo naman pupunduhan nga yung yung infrastruktura nung panahon na yon? Halos napakalaki kumpara sa health, ay doon mo ilalagay sa infrastruktura. Ay panahon tayo ng pandemic. Binantayan po nila yan, yung problema na yan. At talagang kahit tayo hindi natin maisip na panahon ng pandemic ay bakit kailangan mong lakihan ng infrastruktura sa halip na doon mo ilagay sa health na mas pangangailangan ng ating kababayan. Anong nangyari sa atin ng panahon na yun? 'Di ba? Ang dami nating kumbaga mga nabuwis na buhay dahil doon sa kakulangan ng ating mga medical na pangangailangan. Nagkakaubusan tayo ng ng mga oxygen, ng gamot. Ultimo series nawawala pero doon nila nilagay. Hindi nila na paano si Vice Governor Jojo noong panahon na 'yon. Kumbaga hindi ito yung pwedeng susunod lamang doon sa gusto ng executive dahil alam niya yung tama Alam niya yung tama. Pagdating sa mining, matatandaan nyo, yung 25 years mining moratorium natin, nangyari po yan sa panahon ni dating Governor Bart Marasigan. Kasi si Governor Bart Marasigan ay isang agriculturist at alam niya na makaka-apekto ito kasi ang plano talaga niya noon paunlarin yung agrikultura nung siya ay nanunungkulan. Alam niya makaka-apekto ng malaki itong mining dito sa ating probinsya. Kaya nagbuo sila ng isang ordinansa na nung yata ang vice governor ay si Vice Governor Taddy Binturanza, yung 25 years mining moratorium na bawal magmina sa loob ng 25 years. So naipasa ito alam niyo magagaling yung mga bukal noon Magagaling yung mga bukal noon. Talagang meron akong naging isang kakwentuhan niya na bukal na talagang maganda yung offer sa kanila. May sasakyan maganda daw. May perang ibinibigay. Pero dahil nga doon sa pagmamahal sa bayan, noong mga bukal tsaka noong mga nanunungkulan noon, hindi po nagtagumpay yung mining. Naipasa po natin yung 25 years mining moratorium. At nitong kailan nga lamang nung Vice Governor si Jojo Perez ay na-extend po ito. Siya po yung instrumento kaya na-extend yung 25 years mining moratorium. Pinagbabawal po ang mina. Bagamat nakalusot po sa ordinansa, yung extraction ng armorak. Nakita natin, di ba? Yung ating sangguniang panlalawigan noon, nasa pangunguna ni AJ Falcon. Di ba, inapprove nila yung extraction ng armorak at pinapalabas nila. Yan daw doon daw para sa dahil nakadelikado daw. Gumuguho daw. At gustong gawin taniman yung mga ating mga lupa diyan na may malalaking bato daw. Pero sa tingin natin, hindi ganoon ang intention Mukhang negosyo yung mangyayari at ibebenta yata itong mga armorak nito. Kaya ito tinutulan ng ating mga environmentalists. Nagkaroon ng pagkilos yung ating mga kababayan na tumututol dito. Sinasabi, lalo na makakasama yan. Yung pagkukuha nyo ng armorak na yan. Dahil baka mamaya gumuho na yung mga bundok na yan. At mukhang iba nga yung intention So may mga binagong provision. Bagamat ganun pa rin. May mga binago lang, panlilito. Pero naroon pa rin po yung ibang provision na talagang ito sa tingin hindi katanggap-tanggap para sa ating mga kababayan. Nakakapagtaka nga rin po ultimo yung representative ng ating mga kapatid na katutubo ay bumoto diyan sa pagkuha ng extraction ng armorak. Hindi yata niya nauunawaan yung issue diyan or sunod-sunuran na lang siya. Kaya tandaan natin tandaan din natin kung sino-sino yung mga bumoto diyan para diyan sa ordinansa ng extraction ng armorak. Tingnan din natin pag-aralan natin kung dapat pa bang iboto yung mga yan. Mukhang
Kailangan ng masusing pag-aaral diyan, diyan sa party na 'yan. So, diyan niyo makikita diyan niyo makikita si dating Vice Governor Jojo Perez pagdating sa ganyang mga issue, talaga ipaglalaban niya yung tama. Diyan sa mga environment, diyan sa mga maling paggastos, diyan sa pondo natin. Dapat magkaroon kasi ng prioridad ano bang prioridad mo ng mga panahon na 'yon? Kailangan mo ba magpagawa ng kung ano-anong struktura, or kailangan unahin mo yung may mga sakit na nangangailangan? So, dapat merong prioridad yung isang leader pagdating sa paggamit ng pondo ng ating bayan. Hindi yung basta na lamang puro infrastruktura tayo, o pag-aralan yan, infrastruktura ba na yan ay magbibigay ng kaalwanan, ng kaginhawaan sa ating mga kababayan, magre-resulta ba yan doon sa pagkain, doon sa trabaho? Yan ang kailangan natin Hindi natin kailangan siguro ngayon yung mga malalaking infrastruktura na hindi naman masyadong mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Binabati rin natin si Mr. Edmond Concepcion. Vice Governor Jojo Perez daw. Yun. Kaya tandaan nyo at ito talagang may track record na ito na talagang makikita nyo pagdating sa serbisyo. Pag-aralan nyo lahat ng kakandidato ngayon, pag-aralan nyo po yung sinasabi. Hindi po tayo basta maniniwala, hindi tayo basta pabobola, padadaan doon sa mga matatamis na salita. Ang kailangan po natin, yung track record nila at saka yung mga pangako nila kung ito ba'y natupad yung mga sinasabi nila. O mas grumabi pa yung sitwasyon. Doon sa mga nakaupo, yun ang titingnan natin. Yung mga bago, tingnan din natin, trapo ba itong mga bagong ito? O gusto lamang umupo para akala siguro na politika pera baka gano'n na tingin doon sa mga bago. Or tingnan kung talagang sincero sila sa na maglilingkod sa ating mga babayan. Hindi lang dahil doon sa pera yan. Kasi ang issue sa atin yan yung corruption. Kaya maraming pumapasok sa politika ngayon, natutokso din yan. Lalo na, nakita nyo sa Congress, di ba? Yung mga ayuda ibinibigay, halos talagang, sabagay sabi, sa ayuda daw yun. Kaya lang, parang ang lalaki Kumbaga mas magandang gamitin mo yan sa sa magagandang proyekto na makikinabang ang lahat, hindi lang yung mahihirap. Pati yung mga middle class makikinabang. Doon sa mga proyekto. Kaya naman dahil kasi pag pinamigay mo, mamaya ubos na yan Walang kumbaga hindi babalik yung kikitain. Kung kung ilalagay mo doon sa mga proyekto na talagang magbibigay ng trabaho, matatatag na trabaho, so suportahan mo yung sinasabing industrialization, magbigay ka diyan yung mga pagawaan mga barko. Malaking malaking trabaho may bibigay niyan. Yung paggawa ng mga sasakyan, para hindi na tayo makapag-import ng Sa una talagang medyo sasabihin mahinang klase, ganyan ang nangyari sa di ba, Korea, tinatawanan nung una. Pag made in Korea nung una talagang sasabihin mo mahinang klase, pero ngayon, mga world class na yung kanilang mga sasakyan ngayon. Isipin nyo, kung sa atin, samantalang nauna pa tayong dyan, yung mga yan, maganda na yung bansa natin noon, maunlad na. Nasa gera pa sila noong panahon na yun. Tinulungan pa natin yung mga yan, yung Vietnam. Ngayon, tayo naiiwan. Kasi nakapako tayo doon sa puro importation, lahat ini-import natin. Kaya tayo ay hawak. Kumbaga lahat ng presyo niya hawak ng international market. Ini-import kasi natin nakikinabang pa diyan mga smuggler. Siguro kaya pinanatili yan dahil mas malaki ang kita diyan. Hindi sinuportahan yung sariling atin. So dapat mag-isip-isip tayo doon sa mga iboboto natin. Siguro parinig ko naman yung tungkol doon sa issue sa bigas, na pinag-uusapan ngayon na hindi daw namura. Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi namura ito? Pakinggan natin yung yung isang deliberation na ginawa
just sa Kongreso. Kasama po diyan sa ating ang ating kagalang-galang Congressman Arnan Panaligan. Pagdating po sa ganyan, talagang yan yung kanyang mga prioridad yung sa agrikultura. Just a very brief interjection, follow up dun sa point na ni-raise ng ating you're recognized, administrator. sir. So, in the event that the food emergency declaration is released, ilang bags 2 weeks. ang dapat i-release sa NFA to make a difference in the price, no? Gaano karami, volume, quantity ng bigas ang dapat ninyong ilabas para magkaroon ng epekto, magkaroon ng bisa yung deklarasyon at maka-apekto kayo sa presyo ng bigas sa merkado. Thank you, Mr. In your Chair. estimate, Pero I will be very honest, I don't have the expertise kung gaano kalaki yung porsyento na dapat ilabas to influence the price. well, dapat alam din natin yan, ano? Dahil walang, baka hindi maging effective yung declaration ng food emergency kung hindi natin alam ang ating ilalabas sa merkado, no? Dapat calculated natin yan at naniniwala ako ng NFA ang mas may expertise sa bagay na yan. Dapat mapag-aralan ninyo yung market, yung movement sa market, ano? Otherwise, baka walang epekto yung pag-declare ng food emergency. So to make an impact para magkaroon ng dent man lang yung declaration of food emergency sa merkado ay dapat ay calculated natin kung gaano karami, no? How many bags of rice ang dapat na ilabas ng NFA. So I think you should do that. And I hope you can report sa amin yan, sa committee, sa sunod na hearing. Thank you, Mr. Chair. We can try our best to calculate that. Pero during the pre-RTL, that's the only time when NFA has the influence sa pricing. Yun po yun. Halos nasa lahat po ng merkado noon ng NFA. Kaya ngayon ang ating nirevise sa amended rice tarification law para magkaroon ulit ng measure of regulation ang gobyerno, no, through the DA sa usaping ito. Kasi nakita natin no? So I hope that you can come up with a more complete update sa amin sa next meeting. Siguro kahit naman kami recess, meron pa rin sa sipag ng aming chairman ay kahit siguro recess na tatawag po rin ang hearing yan. So Mr. Chair, I will just follow through and finish my interjection po. So yun ang tanong ko lang, no? How many metric tons or kavans, bags of rice should NFA sell in the market para magkaroon ng impact yung declaration of food emergency? Sana po malaman namin, ano? Although alam nga natin, malaki requirement ninyo, 14.2 billion pesos, ano? Meron kayong 9 billion. Sayang na veto ng presidente yung 5 billion pesos kasi sabi it violates daw the one fund concept, ano? So we will have to maybe look for funds, ano, elsewhere. Pero paki-compute yon para sa next hearing ma-update ang committee, ano? At second, of course, you are required to buy only from local farmers, di ba? Dahil bawal ang NFA na mag-import, ano? Bawal din ang mag-import unless pag talaga merong acute shortage. So, you are going to buy sa local farmers. So, ito'y tanong ko sa inyo, NFA at saka DA din, can you ensure naman ang DA na merong sapat na ani ngayong, kasi dry season ngayon tayo sa ating harvest season ngayon. Do you project, DA, na merong sapat na production, local production ng ating mga magkasaka na pwedeng bilhin ng NFA? Mr. Chair? Pakisagot na lang po. Yes, sir. If the decrease in budget, not almost 10 billion, hindi ibabalik, we are projecting or estimating about 19.2 million metric tons production for 2025. Pero kung maibabalik yon, which the President has the go signal na, to make ways paano maibalik yon 10B. Iba naman yung production support sa Sir, NFA. sa input support kasi sir yung nawala So it will greatly impact doon sa Planting sa intentions ng mga farmers. So
Kung hindi, may around 20.5 yung in-expect natin production for 2025, which is the highest. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Ang tinatanong po ni Congressman Artan Paliga, yung mga opisyal ng DA at saka itong NFA nung tungkol dito sa problema natin sa bigas. Kamakailan lang yata ay nagdeklara ang ating Pangulo ng ano ba ito, yung rice yung kakulangan sa pagkain, para mailabas yung yung mga bigas natin diyan sa NFA na naka-stock. Kasi ang NFA, ang trabaho ng NFA ngayon ay hindi po sila pwedeng magbenta ng bigas sa merkado. Bawal po sila. Ang kanila lang mandato ay ang magtabi ng bigas para doon sa mga darating na kalamidad. Kaya pala naman, pag minsan ay ang gaganda po ng bigas na palay na binibili ng ng NFA, talagang mga class A, kasi mahirap magbenta diyan, mahal yung kuha nila. Pero dahil nga sa katagalan, minsan lumalabas na itong hindi maganda yung bigas kasi nai-stock na matagal diyan. At yun siguro ang kailangan mailabas na muna, dahil tatagal diyan at baka naman mamaya hindi naman mapakinabangan ng ating kababayan. Yung ating mga bigas na naka-stock diyan sa sa NFA. At saka parang itong NFA, ang mandato lang na rin ay doon lang sila bibili ng bigas o ng palay na gagawin nilang bigas sa mga local farmer natin. Ay ang problema naman diyan sa sa NFA ay bago ka makapagbenta diyan, talaga namang parang kang sumuot sa karayom. Ang daming requirement, pati yung mga moisture content yan. Tinitingnan nila na para masiguradong maganda talaga yung kalidad ng bibili nilang palay. So ang problema medyo umaangal yung ating mga magsasaka. Dahil hindi nga naman, kumbaga parang sinabi lang yung sa local market bibili, pero ilan lang naman yung nakakalusot diyan. Sana wala rin palakasan, baka mamaya na may nakakapagpasok diyan na hindi naman talaga dumadaan do sa sa quality control nila, dahil malakas lamang o kaya mga negosyante ito, sila yung nakakapasok diyan sa pagbili ng palay ng NFA. Kasi mahal mahal lang po ang bili ng ng NFA. Kumpara do sa ibang rice trader, mahal yung kanilang palay na binibili. So nakakapagtaka din po at siguro isang question din alam niyo naman si Congressman Arnan Panaligan, talagang binabantayan niya yan yung ating agrikultura kasi malapit sa puso niya itong ating mga magsasaka, kaya laging kine-question niya. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang taon ay 15 billion yung budget niyan. Pero dahil nga sa nakikita na tayo yata yung talagang import na lang ng import na itong bigas, dinagdagan po yung yung budget niya ng ginawang 30 billion at sa tingin ko mas malaki pa yata ngayon. At doon sa batas na sinasabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, talagang binigay na rin nila yung magagandang klase ng batas dito sa DA. Pero bakit hanggang ngayon mukhang hindi po nangyayari yung pagbaba ng bigas sa kabila po ng pagbaba po ng taripa niyan. Doon sa mga negosyante, hindi pa rin po bumababa yung problema natin dyan sa presyo ng bigas na yan. Yung sinasabi natin doon, yung NFA, kung makakapagbenta mo man po yan ng mas mura, yung Kadiwa, makakapagbenta man po yan ng mas mura, pero siguro ang pinakasolusyon po diyan talaga, paunlarin natin yung ating sariling pagsasaka. Kasi yung mga yan temporary lang po yung yung baba ng presyo niyan kasi sinusubsidize po ng gobyerno. Kailangan po talaga natin makapag-produce tayo nung sapat na pangangailangan natin sa sa palay. Paunlarin, suportahan natin yung ating mga magsasaka. Lahat ibigay sa kanila, hindi lang yung basta ibibigay mo yung ayuda diyan, hindi mo na titingnan, hindi mo na susubaybayan kung anong ginagawa nila. Dapat may mga technician po tayo pinadadala diyan, yung mga eksperto at tinitraining sila at pinapaliwanag yung mga tamang pagsasaka. Sinusuporta din natin yung mga mga makabagong teknolohiya. Tingnan natin, hindi lang basta ibibigay kundi
yung resulta ng programa ang makita dapat pagkatapos kung ito bagay naging matagumpay. At kung naging matagumpay yan sa isang lugar, pwede na nating isa-isahin lahat yung lahat nung probinsyang talagang merong malalaking lupain para sa palayan. Okay, binabati ko nga pala si paring Nelson Arcega na nakikinig sa programa natin. At yan ay, alam ko, magbubukas yan ng kanyang restaurant diyan sa Barangay Salong, yung Chat-Charap, yung bakery niya. Masarap po yung tinapay diyan. Puntahan nyo, katabi lang po ng Dali. At syempre, kung naghahanap naman po kayo ng matutuluyan na mas mura, affordable, diyan po sa Buenas Bayview. Napakaganda po diyan, napakalinis at maganda po yung yung tanawin, tabing dagat at mag-enjoy po kayo diyan. Binabati ko rin nga pala si Kapopong Ortega diyan sa bayan ng Victoria. Alam niyo, ito si Kapopong talagang handang-handa nang maglingkod. Diyan sa bayan ng Victoria. At nakikita ko talagang ito'y suportado kahit ng mga taong simbahan diyan. At ang kagandahan dito kay Kapopong Ortega, wala po ito illegal Talagang serbisyo publiko lang po ang binibigay nito para diyan sa Victoria. At ang kagandahan po nito, yung vice mayor po niya dito, si Umali, dati po niya kumbaga magkaiba po sila ng paniniwala sa politika. Nagkasama-sama po sila. Siguro dahil nakikita nila kailangan nila talaga ng isang pagbabago diyan sa bayan ng Victoria. Meron akong kaunting ipi-play lang po natin Tayo na po, usap sa mga para sa bayan, para sa masasang lingkod ng tapat, nagtagal may dalawang sumama sa panawagan. Tayo na po, magpapatuloy para sa kinabukasan at ating lahi, ang bayan natin, ating kinabukasan. Ayun, tayo na daw po sa sa bagong Victoria. Kay Kapopong, makakaasa kayo ng tapat na serbisyo. At hindi na po bago sa politika ang mga Ortega Diaz sa Victoria. Kaya alam na nila, ito rin, anti-mining din 'tong mga ito So suportahan po natin ang kandidatura ni ng Popong Ortega, kasama na po yung kanyang vice mayor at siyempre yung kanyang mga makakasama sa konseho diyan. Mas maganda po kung mananalo din tamo para tuloy-tuloy po yung pagbabago diyan sa sa bayan ng Victoria. Okay, dito sa probinsya po natin, alam niyo napakaraming problema. Hanggang ngayon, hindi natin sasabihin ito paninira, kaya po natin sinasabi ito para aksyonan, para tingnan yung problema, hindi yung sasabihin sinisiraan natin yung isang politiko. Kasi ito na may pinangako problema natin dyan sa kuryente. Matagal ng problema yan at alam ko yan ay isa yan sa pinangako ng nakaupo ngayon na talagang susolusyonan yan. Pero matatapos na po yung termino, wala pa ring solusyon nangyayari diyan sa sa problema natin sa kuryente. Hindi po yan paninira at nakikita po natin yan, nararamdaman po natin yan. Yung problema po natin sa health. Matagal na tayo may problema diyan sa provincial hospital, walang pagbabago nangyayari, nakikita tayo. Ganun pa rin yung problema natin, Diyan nirereklamo yung mga kawalan ng gamot, kakulangan sa medical facilities, yung problema ng mga health worker diyan. Hanggang ngayon lagi na lang ang text sa atin ay delay yung sweldo, yung hatian sa PhilHealth. Nakakaawa yung mga pasyente, makikita mo sa isang room napakadami pero ang daming ginagawang infrastruktura na building. Sana mauna yung provincial hospital natin na mabigyan ng kaayusan. Isa pa diyan, yung conversion dapat ng Oriental Mindoro Provincial natin sa regional hospital dapat naman ito'y ipatupad na ito'y kailangan ng ating probinsya, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mahihirap na walang kakayanang magpa-doktor sa
mga private hospital. Abay, napakalaking bagay po kung magiging regional yan. Unang-una, yung budget pong nilalagay diyan ng ating provincial hospital, pwede na nilang hugutin at ang national lang magbabudget diyan. Bukod doon, magiging kumpleto na po yan, ating provincial hospital. Lahat, pati gamot, pati yung mga pasilidad. Ang mga doktor natin dyan, magagaling Talagang mga specialist dapat kung saan nagtapos na eskwelahan yung mga doktor natin dyan, magagaling. Ay paano kung wala ngang gamot, walang magandang pasilidad na gagamitin diyan? Aba, kahit anong galing mong doktor, masisira yata diyan. Wala kang may bibigay na gamot Samantala, kung yan ay kung yan ay regional na, abay, adbentahe po tayo diyan. Kung makikita nyo, yung Batangas Regional Hospital, ganun po mangyayari diyan sa ating regional hospital. Yung mga health worker, hindi na mag-aalala doon sa sweldo nila. Kasi yan ay national na po magpapasweldo yan, pati mga doktor. National na po at mas maganda ang sweldohan diyan. Hindi na rin po mapupolitika yan na pagdating ng eleksyon, ang nangyayari diyan, pati mga doktor ay hindi magkaintindihan. Ay dahil na po politika nga dahil minsan may mga pupunta diyan. Magkakaroon ng mga loyalty check. Pati sila nadadamay sa politika. Pag national na po yan, may iwasan na po ang kwandiyan. Ang ganda nga diyan yung budget kasi sa totoo lang, mahirap naman talaga i-maintain yung ating provincial hospital pagdating sa gamot. Pagdating sa mga pangangailangan. Pwede nating mahugot at maibigay do sa ibang proyekto. Kung gusto natin pagandahin yung ating mga community hospital, yung po dagdagan natin, yung community hospital natin dyan sa Pinamalayan, ayusin po natin. Mahirap yung gagawa na naman tayo ng isang ospital tapos mamaya nakatiwangwang na naman po. Walang gamot, walang magandang pasilidad. Kailan pa po natin approve yung conversion yan. Mamaya makuha pa yan ng ibang probinsya. Ay sayang. Kumbaga ito ay pera na. Naging bato pa. Talaga pinaglaban ng ating mga mambabatas katulad ni Congressman Arnan Panaligan, talagang yan nilaban at kaya nga po nakapasa yan sa sa Kongreso nung nakakalungkot lang nung nasa Senate na may hinabol pa talagang pinigil na ayaw ibigay. Sabi nga ni nung DOH Secretary si Dr. Herbosa, abay, mas maganda na sanang gawing yung ating existing provincial hospital, yan ang gawin. Automatic, dadagdagan na lang yan ng mga gamit. Dadagdagan na lang yan ng mga gamot. Ayaw pa natin. Pabor na pabor sa atin yan sana hindi na napupolitika pagdating doon sa serbisyo para sa ating mga mamamayan. Hindi na dapat, kumbaga, kung sino man nagsulong yan, kung sino man ang dahilan yan, tanggapin natin dahil yan naman ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yung problema natin sa health. Yung problema natin isang problema natin na dapat pwedeng solusyonan. Yung problema natin sa sa pamasahe natin sa barko. Hanggang ngayon walang tumitingin, tapos na ang pandemic. Wala man lang magaling na pwedeng mag-imbestiga diyan. Isa yan sa nagpapahirap sa atin, kaya mahal yung bilihin natin yung turismo natin, hindi kikita yan ng ganong kaganda sa ibang lugar. Kasi isipin ng mga turista diyan, mahal diyan ang cost of living, pamahalang pamasahe diyan sa Mindoro, doon tayo pumunta sa iba. So dapat tingnan din diyan hindi sasabing porket deregulated yung problema natin sa sa pamasahe sa barko. Wala na tayong pag-asa. May magagawa tayo kung talagang gagawin baka mamaya nga mapagkamalan pa tayo, may komisyon tayo diyan dahil wala kumikilos diyan sa pagpapababa ng pamasahe natin sa barko. Lahat apektado diyan apektado ultimo yung mga bilihin dito. Sasabihin nila mas mura sa probinsya. Hindi. Parang lumalabas mas mahal dito kasi binabiyahe pa yung yung mga produkto, yung mga grocery natin. Galing Maynila yan pag mahal niya sa pamasahe sa barko, mas mahal din dito kaysa sa Manila. Dito nga sa atin, napapaligiran tayo ng dagat. Yung isda natin minsan mas mahal pa dito kaysa doon sa Manila sa Quiapo, mas mura ang isda doon yung mga gulay napakamura, tumpok-tumpok. Kasi tayo pagbisan, pag tayo pupunta ng Manila, inoobserbahan natin pag tayo namamalingke. Nakakapagtaka. Bakit ganun? Yung mga gulay natin dito. Kamamahal, ultimong kamatis. Kung anong presyo sa Maynila, yun din ang presyo dito. Mas mahal pa dito. Kasi galing din sa kabila yung yung mga produkto nating gulay,
Meron man dito kakaunti. Bakit ganun? Kasi nga, halos walang suporta yung ating mga politiko dito pagdating sa agrikultura. Ultimo yung pagtatanim. Bawat barangay siguro, magandang magkaroon ng proyekto diyan. Hindi sa barangay kasi, makikita mo, puro infrastruktura din lang Tuwan-tuwa sila pagka may mga infrastruktura sila yung pagagawa sa mga barangay. Ultimo sa barangay, yung laki ng korupsyon dapat siguro meron silang ginagawang proyekto para sa mga kababayan natin na talagang magki-create ng trabaho. For example, pag tabing dagat ka, bigyan pansin mo yung panghuhuli ng isda diyan. I-training mo yung mga mangingisda din, bigyan mo ng suporta. Para nagkakaroon sila ng ng magandang trabaho. At the same time, baka mas mura ang bilihin kung direktang ibebenta nila sa merkado. Yung mga bawat barangay. Kung makakaani yan, pwede nila magtayo sila ng 10 terminal yan, doon dadalhin, doon bibilhin yung mga ani nila. Di may kikitain yung mga kabarangay nila. Hindi yung puro infrastruktura, papagawa ng street light, papagawa ng mga camera, mamaya-maya sira na. Dapat doon sa mga trabaho nagko-concentrate, hindi diyan sa mga infrastruktura. Bakit ba masyado yung kahit sa nasa provincial, infrastruktura pa din. Ano bang meron diyan? Dami-dami natin pinapatay pero yung ating tulong sa mga kababayan natin, yung dapat sila magkakatrabaho ng maayos para makakain ng maayos din. Mukhang wala nadagdagan pa yan nung ayuda. Sana yung ayuda merong balik na ibinibigay. Kung may ayuda, kumbaga sa barangay. Hindi mo lang dapat mas maganda siguro kung yung ayuda ibibigay mo diyan, ipunin mo. Ilagay mo doon sa isang magandang proyekto, nakikita sila. Hindi yung basta na lang ibibigay. Mauubos yung pera nang walang kahihinatnan. Maaaring makapatawid pang gutom, pero pang ilang araw lamang. Kung trabaho yan, araw-araw, hanggat sa talagang kikita sila. At yun naman ang gusto natin mga kababayan Ayaw din naman nila nung talagang lagi na lang silang nakatunga sa mga politiko. Nakakala mo, doon nanggagaling yung pera nila. Yan tax nung ating mga kababayan. Kawawa din naman yung mga middle class na talagang nagbabayad ng tax. Tapos hindi naman nakikinabang dyan sa ayuda. So dapat lahat, ilagay doon sa proyektong makikinabang yung lahat. Hindi lang diyan sa mga ilang kababayan natin. Okay, at medyo wala na po tayong oras. Mas maganda sana talakayin itong ating isa pang issue yung political dynasty. Sa isang programa natin, tatalakayin natin yung mga political dynasty, kung paano nagpapahirap. Kasi sa pag-aaral, halos lahat ng hawak ng mayroong political dynasty, mahirap na probinsya. Kaya dapat siguro tingnan natin, matuto tayo. Pagkakataon natin pumili ngayong butuhan ng mga tamang iluluklok natin. Pati yung yung mga pag-uusapan natin pati yung mga namimili ng boto. Namimili ng boto kasi parang sumusugal yung mga yan Pag nanalo, di mas malaki ang balik. Pag natalo, sorry. Ganun lang yan Kaya tayo maging matalino tayo sa pagpili ng ating mga iluluklok. Ngayong panahon ito, napakahirap na po ng ating bansa, napakalaki na po ng ating utang at talagang hindi po nauunawaan ng ating ibang kababayan na ang magbabayad po niyan ay tayo. Hindi po yung mga politiko magbabayad yan, yung inuutang natin ng mga yan. Anytime po pag nagka-problema, pwede pong umalis yung mga yan ng ating bansa. Tayo pong maiiwan dito. Mahirap po pagka ganon. At talagang pag-aralan natin mabuti yung paglalagay sa posisyon ngayong darating na eleksyon. Muli po sa susunod na Friday, babalik po ang balita at talakayan. At marami pa po tayong pag-uusapan. Maraming salamat po.